Blessed day po sa lahat. Sa topic po natin sa ngayon, gamitin po natin ang acronym na BSWM na ibig sabihin Bureau of Soil and Water Management. Ito ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na layunin nitong tiyakin mapanatili ang pamamahala ng mga yamang lupa at tubig para sa produksyon ng agrikultura. Pero ang topic po natin talaga sa ngayon ay ang lumalagong relasyon ng bawat tao sa Diyos Ama sa ngalan ng ating Panginoon Hesus. Kapag pinasok natin ang personal na relasyon sa Diyos Ama, nagsisimula na ang ating paglalakbay na makilala ang Diyos na may likha. Kailangan natin magpatuloy sa paglago kasama ni Hesukristo dahil dito magkakaroon po tayo ng kakontentuhan sa buhay. Ang isa pong personal na relasyon sa Diyos ay madalas na nakikita bilang isang direkta at matalik na koneksyon kay Hesukristo na pinaniniwalaan na parehong Diyos at tao. Sabi po sa 1:15, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya po kailangan talaga nating nakadikit po tayo sa Diyos para mamunga tayo ng mabubuting bagay at magagawa natin ang mga gawain na maka-Diyos at makatao. Ang taong may maayos at matalik na relasyon po sa Diyos ay lagi nitong ninanais na makita at nananabik po siya sa Diyos. Sabi po sa Salmo 63:1, O Diyos, kayo ang aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa, na tulad ng lupang tigang sa ulan. Gaya baga po sa may asawa, kung sila ay mayroong matalik at maayos na relasyon sa bawat isa, sila po ay laging nananabik sa isa't isa at laging gustong kasama. Di ba? Isa pa, kung may matalik na relasyon tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo, ang gusto po niya ay ipaubaya natin sa Kanya ang anumang gumugulo sa ating buhay, sa isip, sa damdamin, sa nararamdaman, sa problema, sa takot o sa ano pa mang mga kabalisaan sa buhay, dahil nagmamalasakit po siya at dahil din po mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Sabi nga po sa 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Kaya po talaga sikapin po nating magkaroon ng matalik na relasyon kay Kristo na Panginoon natin at laging palaguin natin ang relasyon na ito, di ba? Ang paglago po ng isang Kristiyano o mananampalataya sa Panginoon Hesus ay mahahalin tulad sa lupa na hinahasikan ng binhi, kung saan po ang mga hasik dito po ay si Hesus mismo na nagsasabog po ng mga binhi ng kaharian. Ang mga binhi ay ang salita ng Diyos o ang mga turo ni Hesus. At ang klase ng lupa ay tayong nakakatanggap ng salita ng Diyos. Ang Mateo 13:1 hanggang 9 at saka ang 18 hanggang 23 ay talinghaga ng mga hasik o mangbibinhi, kung saan po ginamit ni Jesus ang kwento ng isang magsasaka naghasik ng mga buto upang ilarawan kung paano tumugon ang mga tao o ano ang reaksyon sa mensahe ng kaharian ng Diyos. Sa mga bersikulong ito po ay nilalarawan ang mga binhing nahuhulog sa iba't ibang uri ng lupa na kumakatawan sa iba-ibang paraan ng pagtanggap at pagproseso ng mga mensahe ni Jesus na kanilang naririnig o ating naririnig mismo. Kaya po dito sa topic na ito, malalaman natin kung anong klaseng lupa po tayo. Kung tayo po ba ay ang lupa na maganda o ang anong klaseng lupa. Pero ngayon po, puputulin muna natin po ang ating topic sa ngayon at sa susunod nating video po ay ating alamin ang mga klase ng lupa na nahasikan ng mga binhi ni Kristo, ang salita ng Diyos, at alamin natin kung anong klaseng lupa tayo.
Tayo po mga nakikinig at nagbabasa po ng Biblia o salita ng Diyos, kailangan po nating pag-isipang mabuti kung tayo umuunlad o lumalaki sa nais ng Panginoon. Sabi nga po sa Mateo 13:9, kayong mga nakikinig, dapat nyong itong pag-isipan. Kaya po, lagi nating isipin ang mga salita ng Diyos at isapuso po natin ang mga ito. At magkaroon po dapat tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Salamat po. God bless.